Welcome sa last part ng Kisaw Noli Theory o yung theory na nagsasabing ang Barangay Kisaw na dating San Diego ay ang parehong San Diego na tinutukoy ni Dr. Jose Rizal sa kanyang nobelang Noli Me Tangere. Medyo mahaba to, kaya magtimpla muna kayo ng kape. Sa nobela ni Dr. Rizal na Noli Me Tangere ay nabanggit na ang San Diego ay isang bayan sa probinsya ng Laguna. Malapit din ito sa Laguna de Bay, kaya nga may eksena pa sa kwento na nakipagbuno si Crisostomo Ibarra sa isang buhaya para iligtas si Elias. Samantala, sa kasaysayan, bahagi noon ng Laguna ang Pililya at nasasakop nito noon ang Tanay at Halahala. Nahiwalay lang sa Pililya ang Tanay noong 1606 at naging isang ganap na bayan, habang nanatiling baryo ng Pililya ang Halahala noong 1676. Kalaunan ay nahiwalay rin ang Halahala noong 1786 pero parang magjowang nagkabalikan ng dalawa noong 1816 nang maging baryo uli ito ng Pililya. Ay, sana all. Pero 9 na taon nang lumipas, nagkahiwalay rin sila uli. Wala talagang forever. Fast forward sa December 4, 1837, nagkaroon ng eleksyon para sa local officials ang Pililya. At nag-participate dito ang mga bayan ng Morong, Pililya, Tanay, Baras, Halahala, at San Diego. Tinuturing na bago lamang ang bayan ng San Diego noon, kaya pinaniniwalaang ito ang kasalukuyang Kisaw, lalo't ang patron ng Kisaw ay si San Diego de Alcala. 1853 na nang tuluyang mahiwalay ang Pililya sa probinsya ng Laguna at nakabilang ito sa distrito de Los Montes de San Mateo, hanggang sa mabigyan ng bagong pangalan noong 1857 bilang Distrito Politiko-Militar de Morong. Noong March 10, 1861 naman, ay minungkahi ng dalawang prinsipales ng Mavia at Puang sa San Diego na ihiwalay ang teritoryo nila sa Pililya. Layunin nitong bumuo ng sariling bayan na tatawaging Perez. Pabor naman sa petisyong ito ang Gobernador Silio at ang mga pari ng parokya, kahit ang gobernador ng politiko-militar ng Morong. Pero hindi rin ito naaprobahan ng administrasyon sibil dahil hindi umabot sa required na 500 tributo ang nasabing teritoryo. Pagdating ng June 9, 1885, nakatanggap na naman ng isa pang petisyon ng pamahalaan, this time mula naman sa kabesa de barangay ng San Diego. Hinihiling nito na ilapit ang pamahalaan ng Pililya sa kanila dahil masyado raw itong malayo. At bilang pagtugon, noong January 25, 1886, pumayag na ang pamahalaan na gawing bisita kontinyente absoluto ang San Diego. Ibig sabihin, hinahanda na ito para maging isang ganap na bayan. Ang kondisyon, kinakailangan na makapagtayo ang baryo ng mga sarili nitong pampublikong gusali. Matapos matugunan ang mga kondisyon, inaprubahan na rin ito ng pamahalaan noong June 18, 1886. Fast forward sa taong 1896, panahon ng himagsikan laban sa Espanya, itinatag ng mga katipunero ng Pililya at San Diego ang kanilang kampo militar sa Rambo o Pabalang na Gubat. At sa paglipas pa ng 3 taon, noong August 6, 1898, isinama na ang Pililya sa revolusyonaryong pamahalaan ni General Emilio Aguinaldo. Sa pagkakaroon ng unang Republika ng Pilipinas, naging isang ganap na malayang bayan, ang San Diego. Pero pagdating ng January 5, 1899, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga Amerikano at tropang Pilipino sa Pililya. Nasunog ang malaking bahagi ng bayan, dahilan para mapilitang umatras sa mga Pilipino sa bundok ng Tanay. Paglipas ng 2 taon, June 1901, itinatag ang lalawigan ng Rizal. Isinama rito ang bayan ng Pililya at San Diego. Pero 2 taon pa uli ang lumipas, nagtipid sa pondo ang pamahalang insular at nagkaroon ng sentralisasyon. Dito na muling isinama sa bayan ng Pililya ang San Diego at Halahala. September 20, 1907, tuluyang humiwalay ang Halahala sa Pililya at naging isang ganap na munisipalidad. Habang ang San Diego sa kasamaang palad ay hindi na nabawi at nanatili na lang bilang isang baryo sa ilalim ng Pililya hanggang sa kasalukuyan at mas kilala na nga ngayon bilang Barangay Kisaw. Pero teka, masyado na yatang napahaba yung pagbabalik tanaw natin. Balik tayo sa katanungan. Ang Kisaw ba na dating bayan ng San Diego at ang bayan ng San Diego sa nobela ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere ay isa? Ang sagot, walang basihan. Ayon sa historiador na si Gregorio Saide, ang bayan ng San Diego na nabanggit sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay isang fictional town o katang-isip lamang. Pero ito raw ay halaw o inspired sa Calamba, Laguna na kinalakihang bayan ni Dr. Jose Rizal.
Sinasabing maraming pinaghugutan ng inspirasyon si Dr. Rizal sa mga lugar at tauhan sa kwento. Kaya naman hindi maiiwasan yung ganitong mga haka-haka. Kaya nga may pareho ring espekulasyon tungkol naman sa San Diego de Alcala Parish Church ng Pulo sa Valenzuela, na pinaghihinalaan din na ito ang bayan ng San Diego sa nobela ni Dr. Rizal. Bagamat malayo sa Laguna de Bay, ang naging batayan naman nila rito ay ang pamamanata ni Kapitan Tiago at Doña Pia Alba sa simbahan ng Obando, kung saan ang naging biyaya nga ay si Maria Clara. Malapit lang kasi sa Obando, Bulacan ang naturang lokasyon ng simbahan ng San Diego de Alcala Parish Church sa Pulo, Valenzuela. Pero gaya ng Kisaw Noli theory, wala rin itong basihan. Bilang isang manunulat, nauunawaan ko ang intensyon ni Dr. Rizal sa pagbuo niya ng isang fictional town para sa kanyang nobela. Sa ganitong paraan kasi magiging mas malaya siyang isalaysay ang mga kaganapan ng walang limitasyon, pero relatable pa rin sa mga mambabasa. World building ang tawag dito at hindi ito bagong estilo nung panahon ni Dr. Rizal. At hindi rin si Dr. Rizal ang unang nobelista na gumawa nito. Sa kabilang banda, hindi rin naman kabawasan sa Barangay Kisaw kung sasabihin natin na debunk na ang Kisaw Noli theory. Dahil sa totoo lang, hitik din naman ito sa mga makasaysayang kaganapan. Kaya nga sinasabing ang Kisaw ay isang tulog na bayan. Pero ang mas mahalagang tanong sa ngayon ay kung may pag-asa pa ba na muling maging isang ganap na bayan, ang Kisaw. Kung nagustuhan nyo ang kwento na to, please like and share at i-follow nyo na rin ang Yellow Hat Project dahil marami pa tayong dapat pag-usapan.